Ganon pala. Ang buhay natin, kung tayo Christian, hindi tayo ang dapat mamamuhay sa buhay Kristiyano. Ano bang ibig sabihin yan? Hindi tayo mamamuhay. But the Bible is pointing us to the source, to the real reason why we live a Christian life. Dahil misunderstandable itong buhay natin, di ba? Kahit sa IBC pa lang, ang dami hindi makaunawa. Ganyan ang pananamit ninyo. Ba't ganyan mga buhok ninyo? Ang lahat-lahat na lang. Ba't may propita kayo? Wala nang propita. Ang dami-dami. They are really astounded by the way we believe and the way we behave. The way we believe and the way we behave talaga napakataka-taka para sa iba. Kaya, hindi tayo ang namamuhay nito. Sa sa buhay na may banal na espiritu. You do not live it yourself. Sige, basahin muna natin. Come dyan. Galatians 2:20. Bigyan natin yung scriptures. Yan lang po ang pakinggan natin sa gabing ito. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Siyempre, kung ikaw pinako na di namatay ka sana. Pero sabi niya, ganun pa man ako'y buhay. Ako'y pinako sa cross kasama ni Kristo, gayon pa man ako'y buhay. Sarili ko ng translation niya, di ko na binasa, baka mali. Pero ganun. Nevertheless, ibig sabihin, I was crucified, yet I live. Buhay pa rin ako, kahit ako'y pinako sa cross. Hindi namatay si Kristo. Sana namatay din si Pablo. Pero sabi niya, kahit ako'y pinako kasama ni Kristo, ako'y buhay. Yet not I. Yan. Buhay siya, pero hindi siya ang totoong buhay. Hindi siya ang totoong nabuhay. Sounds mysterious, but pag interesado ang taong sundin ang katotohanan, you will be so much happy upon hearing the truth, especially if you are in that same position. Yet not I, but Christ liveth in me. Para maging related tayo sa mensahe sa gabi ito, put yourself sa me na yan. Put yourself in place of Paul. Kasi this is Paul speaking. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Balikan mo yung quotation. Lalo na sa mga kapatiran dito, ha? Kasi para sa inyo talaga ito eh. When I was listening to that song, Salamat Panginoon, kayo ang nasa puso ko kasi kayo ang pananagutan ko eh. Yung believers ng ibang kongregasyon, may mga pastor din sila. Pananampalataya man, belief man sa mga mysteries o ano, wala akong pakalam dyan. May kalayaan po ang bawat isa na mga aral. Doctrinal man, correctional man, exhortational man na klase na mensahe, gawa iyan ng pastor. Kaya para sa inyo ito ha, mga kapatiran dito sa ating church. That's the reason the Holy Spirit is such a definite must in this day. Wala kang pagpilian, kapatid. Lalo na sa inyo mga young people. Kaya ako'y galak na galak sa inyo na palagi kayong pumapunta dito, kahit hindi naman ang majority ng mga young people, process na ginanap nyo yung young people's, anong tawag noon? Fellowship na kalipas ng mga 2 linggo na siguro, at still there's several na stays behind at andito kayo. It is a must in this day because it is the one that lives your life. Di ba may klase na naman? Mahirapan naman ngayon ang mga believers na mga young people. Abala naman si pastor magsulat ng mga excuse letter. Ba't hindi kayo magpantalon? Siyempre sabihin niyo, ma'am, kasi ma'am, bawal yan sa aming religious conviction, ma'am eh. Baka diskarte mo lang yan para hindi ka sige. I would ask a letter from your pastor confirming na religious belief pala ninyo yan. Kaya ito naman ngayon. Kaya mahirapan naman. Pag wala kang banal na espiritu, sabihin mo lang, hindi naman alam ni pastor. Hindi naman alam ng aking kongregasyon. Ako'y nagpantalon dito. Ako'y nagtinis. Kasi sa mga participation ninyo sa mga PE. Subject yan eh. MAPI tawag noon. MAPI. Kung ano na lang hanggat sa college. But that is the field you could testify to others. It is such a privilege to be a witness for Jesus Christ. We need not to be crucified
We need that to be burned. Hindi na tayo susunugin pa, ipapako pa. But if you miss that opportunity to testify of Jesus Christ, there in the marriage supper of the Lamb, I do not know exactly what will happen, but there might be some disappointments. Pinag-usapan namin ng aking anak, naging pastor na ngayon. Pagdating na ng, ano yun, yung closing ng paaralan, yung anak ng ibang mga magulang, punong-puno na kanilang dibdib dito sa yung mga silver medal, kung ano-anong mga medal. Yung anak mo ay wala kasi tamad. Hindi naman talaga bobo, tamad lang. Mga reward yan eh. Sabihin mo lang, importante, ligtas ako. Hindi na kailangan yung mga reward yan. Basta may buhay na hanggang ako, okay na ako dyan. Para makaduterte yan eh. 75 lang, okay na yan. Ba't mag 90-90 pa? Di ba ganon yan? So, kailangan mag-witness tayo dahil everything that you do to the glory of God, mayroong nireserve ang Panginoon na reward sa iyo. At knowing that you are not powerful enough to withstand the spirit of the devil in this day, God will give you power, Acts 1:8. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. But again, the Holy Ghost is not given to them that will not obey. Mag-abusar ka lang sa Holy Spirit na taglay mo pag wala kang spirit of obedience. Kasi ang espiritu na yan, ang ngayon ay nasa loob ng katawan ni Kristo, obedient yan, kahit na tiniis niya, sinunod yan. Di ba sabi niya, Father, if be thy will, let this cup pass over me. Di ba naalala nyo? Kasi ipapako na siya eh. He is now anticipating the suffering. He used to see around people crucified in Jerusalem. So being human, Jesus knew the ordeal that he will be experiencing by sooner. So he asked the Father kung pwede nga i-pass over lang. Pasabi na, but Father, not my will, but thy will be done. That's such an obedient son. Kaya sa sa panahon ito, it is a definite must to have the Holy Spirit because it is the one that lives your life. You see, mga young people, if you don't have the Holy Spirit, suluhin mong harapin ang mga, mga tukso dyan. But if you have the Holy Spirit, you have the capacity, you have the enablement, you'll be given wisdom, you'll be given anointing, inspiration to answer any question, and should it need more than that, you are more able to face anything kasi the Holy Spirit is the power of God. That is God in a measure given to you, living in your heart. You don't live it yourself. It's Christ in you. Alam ba ninyo kung saan sa Scripture yan, it's Christ in you? Scripture yan eh. Colossians 1:27. The mystery of God among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Alam nyo yan. Huwag mo na. Sige, diyan. Then after you have received the Holy Spirit, ito na. Ito na sa mga kapatiran dito kasi ako ang inyong lingkod dito. So, ako po ay managot po sa inyo yung mga buhay ninyo. Of course, hindi altogether na ako siyempre. May buhay nyo yan eh. Kaya yung binasa ko nila, si Kristo nag-obey, tayo din mag-obey. Everyone obeys has the role to obey. Primordial agent tayo eh. Hindi sabi sa Ezekiel, ang kasalanan ng ama, hindi naman managot ang anak. Kasalanan ng anak, hindi naman managot ang ama. Pero in the sense na ako po'y lingkod dito, katulad ng pastol, nagpastol ng mga tupa, isipin managot siya kung tangayin niya ng mga wild, mga lubo diyan. You know that. It's Christ in you. Then, after you have received the Holy Spirit, sige, supposing na natanggap mo ang banal na Espiritu, pamadi mga people, supposing, lahat na tayo, isa na ko. When in fact, ulitin ko, ito'y pinipreparar ko kasi ako ang unang tinamaan nung awitin at na ako nag-meditate muli, trying to check myself, how am I, Lord, before you in this moment, Lord? 2024, sa buwang ito, sa panahong ito, paano na ako, Panginoon, sa iyong paningin, sa iyong harapan, Panginoon? Kung may banal ka na ng Espiritu, and if He does not have the preeminences in your life, yan na. Kahit na may banal, kung sakaling mag-claim ka na may Holy Spirit ka na, and have
and does not have the preeminence in your life. Tiningnan ko itong preeminence. Siyempre, ang daming panahon na napakinggan natin yan. Ang preeminence, kasi nasa Colossians yan eh. Colossians 1:18, tira mo muna. Tiningnan ko sa dictionary, ang preeminence po ay sinabi na dominance, supremacy. Basahin mo natin sa scripture. And He is the head of the body, Jesus Christ. He is the head of the church, or the body. He. Who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Paano ba sinabi sa Tagalog? Although hindi naman kailangan, kung sa kanila malang, siyempre, alam na nila yon, pero I just love to learn and to hear this. Colossians 1:18. At siya ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay, ang iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Kadakilaan. But I think kung yung kadakilaan ng English mo, parang greatness, no? O depende sa context. Ang context mo dito, sa lahat ng bagay, dapat siya ay ulo. Preeminent, pinakalabaw. Kung sa Cebuano pa, pinakadako. Kung i-breakdown mo yan, pero pastoral na yan, hindi ko masyadong pagdiinan yan sa gabing ito. Kasi, puno ng mga temptation ng ating panahon, lalo na ulitin ko sa ating mga young people, dala na ang mga matatanda. So, ang tanong, may apply ba ang scripture ito sa atin? Na ang Panginoon sa pagitan ng Banal na Espiritu ay siyang pinakadakila sa ating buhay. Siya ang may domination sa ating buhay. Dominance kasi English ay dominance. Siya ang supremo. O may ibang bagay na nangunguna sa Banal na Espiritu. Kita lang po nakaalam dyan. Kaya you have to search our life. Pag wala kang Espiritu, automatic hindi ka kay Kristo. At kung may Espiritu ka na naman, sabi pa rin ng ating propeta, i-check mo pa rin sarili mo kung mayroon ba siyang preeminence sa buhay natin. Then, kung walang preeminence, hindi siya ang pinakalabaw, pinakadakila sa buhay mo, dakila pa yung ibang bagay, ang panahon mo, mas mahaba pa ang ginugugol mo sa cellphone kaysa Biblia o sa pagbulay-bulay sa mensahe na pakinggan mo last Sunday, ikaw lang nakaalam. And you will see the result in your life. Hindi talaga yan ma-deny. The influence in your life by the things that you spend so much time, that you spend so much energy, you spend so much attention. If you have not received the Holy Spirit, then you just remember, you have not received the Holy Spirit. Uy, pakinggan natin yung salitang yan. Hindi yan biro-biro. Kasi naghintay tayo ng rapture, di ba? The rapture is a signless event. Walang sinyal yan, walang sinyalis yan. The only thing is there are happenings that will tell us that the rapture is very close at hand. Nilatag yan in Brother Branham. Chapter 18 ng Genesis, binisita siya ng 3 lalaki. Ang isa doon ay ang Diyos. Ang dalawa ay angel lang po na natural. Dumiritso ang dalawa doon sa Sodom at Gomorrah, habang yung isa ay nantili sa kanya. Pagkat chapter 19, pinadalhan ng apoy ang Sodom at Gomorrah. Nilipol silang lahat. Pagkatapos 2021, sila po'y dumayo doon sa gira, di ba? Nagustuhan siya ng hari, gusto siya kasawahin. Pero hindi yun nangyari kasi may ginawa ang Diyos sa hari doon na hindi niya pinatuloy yung gusto niya. Chapter 22, ipinanganak na si Isaac. Pag tayo lang magbasa na hindi natin unawaan yan. Chapter 18, tapos na yun sa ating panahon. Alam natin yan, ha?
Ang chapter 18 sa Genesis, tapos na yan, nangyari na yun sa panahon natin. Ano ba nangyari sa chapter 18? Yung taong nanatili sa kanya, ay hindi yun basta-basta, Diyos yun. Anong prueba na Diyos yun? Nagtanong, saan ba sa asawa mo? Nasa likod, nasa tolda. Mayroong sinabi ang tao na nalaman niya na tumawa si Sarah doon na sinabi niyang magkaanak. Sino ba ang nakaalam sa puso? Di ba Diyos lang? And it's been performed by Brother Branham a lot of times. In fact, mayroong isang pelikula nakuha po noon na buhay pa propeta. Parang lahat na sumusunod na minsan ay at least sa pelikula lang naman makasaksi tayo. What is discernment? How is it done in actuality? Harap niya yung pasyente. Pangalan niya, yung address niya, yung pangalan ng kanyang sakit at lahat-lahat. That is Genesis 18. 19. Nilipol ng apoy ang Sodom at Gomorrah. We are not seeing na ito'y talaga ang mangyari. Pero alam natin ang digmaan ng Ukraine. Maraming mga pronouncement ang bawat kampo. Sabi ni Putin, huwag kang makialam Amerika. Kasi kung pakialam ka, marami kaming mga missile dito kayang abutin ang lupain ninyo. Korea, Iran, ang dami. Mga threat about sending missiles against Amerika. At may vision ng propeta dyan. So halos lahat yan ay matutupad na. Ay bago pa mangyari yan, ulan ang bride dito. Amen? We must still hold on to that. Huwag tayong manglupay-pay. We must hold on to that. We could not be true believers if we will let lost our hope, our faith and belief on those prophecies. So there is no sign of the rapture. Only events that will tell us it is getting closer, so close. And it is on our part to be prepared. And only born again and only spirit-led people is what will go with the rapture. Diba? Yung fivefold, walang oil yan. Ang oil, Holy Ghost yan eh. Ito na pinag-usapan natin. It is how important it is to have this oil of the Holy Ghost. And not only believing, but seeking ourselves if it has the preeminence. Nakuha ba niyo? Yan ang gusto ko ikon talaga eh. Kasi pag sinabi lang, Holy Ghost ka ba? Sino ba dito magsabing, wala po, Pastor. Wala po, Brad. Wala akong Holy Ghost. Sino ba dito ang kaya ninyong sabihin wala kayong Holy Ghost? Lalo na ang taga natin sa mensahe. Kahit na lang sa sinatawag na hiya, mahiya kang aminin wala pa kong Holy Ghost. Hindi ka mag-confess may Holy Ghost ka. Pero may propeta tayo na talagang kasi siya ang inisir eh. Siya ang mag-prepare ang end-time evangelism as preparing a church for the rapture. Yan ang end-time evangelism. We're not saying against tayo sa preaching doon sa labas. If anybody will say that God has touched him to preach outside, go ahead. You are bound to obey God because people should obey God as God put anything in your heart. But at least I'm saying that end-time evangelism is preparing the bride for the rapture. Pag believer naman siya, alam natin, sinabi ng propeta. Kaya sabi ng Bible, kahit na Holy Ghost ka na, may sunod ka pang gagawin. See to it sa buhay mo na yung banal na Espiritu na kinukonfess mo na natanggap mo, siya ba ang may preeminence sa buhay mo? Siya ba'y labaw? O ba ang bisyo pa'y labaw? Ha? O di ko na i-preach pa. Kamu na-pick up, ana. Kaya usbong ko ninyo, pastor ko ninyo, but that's the reason why I prepare this, and perhaps I will preach this again by Sunday, because it is definitely a must. Not just saying the Holy Ghost, kasi walang hindi magsasabing Holy Ghost. We must seek the preeminence now. The preeminence. If we are honest enough, talagang this will do an inventory sa buhay natin, kahit itong makotation lang. Sige. And if He does not have the preeminence in your life, then you just remember, you have not received the Holy Spirit. Di basta-basta salita yan. Because if He is in you, He will live His own life. Scriptural yan, yung quotation na yan. Alam ko sa mga in-time paloy, meron ding iba na, do not, I really do not know how to say these words. Para magbinibigyan nilang malisya pag ang isang mangangaral ay palaging nagkukot. Pero sa akin, kung meron akong marinig, kung malaman na ganyan ang kanyang tingin sa akin, I am determined not to adapt any feeling, any negative feeling towards anybody. Kasi ang pananampalataya ay
personal freedom mo yan. Choice mo yan eh. So I am blessed by the message of the hour, not just in terms of doctrine, kahit sa mga exhortation at mga counseling ng propeta, na pakinabangan ko talaga ng husto. Oh. So kung hindi mo natanggap ang banal na Espiritu, ito ang ebidensya. Ang buhay niya ay walang preeminence sa buhay mo. Sino ba ang mas dakila? Ang Espiritu, ang banal na Espiritu o ang sarili mong Espiritu? Adi siyempre ang Espiritu ng Diyos ang mas dakila. Human spirit lang itong spirit natin eh. But if the Holy Spirit is in our spirit, there is a union, but yan tinatawag na baptism of the Holy Ghost. Sigurado, pag totoong talagang may Holy Ghost, ang Espiritu ng tao, talaga ang mamumuhay doon ay ang banal na Espiritu. Kasi mas dakilang Espiritu ng Diyos sa Espiritu ng tao eh. Kaya, totoo yun, sabi ni Pablo, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Napaka-scriptural ang quotation na yan. Na if you have not, pag ang preeminence ng Diyos ay wala sa buhay mo, then, dimudo, wala kang alalahanin mo. Hindi mo natanggap ang banal na Espiritu. Dahil kung siya ay nasa inyo, nasa iyong loob, mamumuhay siya sa kanyang sariling buhay. He will live his own life. You are no more your own. Colossians 3:3 yan. Colossians 3:3. Sige. Kaya this is a searching quotation sa akin una na. Oh yeah, mga deep na ang binibigay ko sa inyo dito. And it sure made me happy. It sure did give me revival. Ang revival hindi na Jeffersonville, hindi na kung saan mga sulok. Ang revival dapat sa bawat isa sa atin. It is enough to remind you, to lead you, and guide us. But sometimes mayroong mga minute details kailangan talagang ipangaral. Hindi na kailangan niya dahil hindi niyo alam. Pero parang pag-remind lang ba, ganan. Sabi ni Pablo, for you are dead, and your life is hid with Christ in God. Tika mo na, ha? Tika mo na. Ano seryoso ka, Paul? Ano bang ibig mo sabihin, Paul, for you are dead? Ano? Biro ito o ano ba classic statement ito? Mangangaral pa ka naman ng karian ng Diyos, sabihin mo kami mga patay, buhay kami, Paul. Nakuha ba ninyo? Ibig kong sabihin? Sabi ng propeta, itong sabi nga, hindi na PowerPoint. When he said, you are dead, the scripture plainly tells you that you are dead. Plain yan eh, for you are dead. Wala na explanation na, hindi, kuhan lang yun. You are dead talaga. Sabi mo lang, when he said, you are dead, the scriptures plainly tells you that you are dead. Now, it's not your body died, it's not your spirit died, it is the nature of the spirit that the nature which is the soul. So, patay talaga. So, kung patay na, di siyempre kung ano yung buhay mo noon, dati mo buhay, hindi mo na ipamumuhay ngayon. Kasi patay na yung taong yun eh. Pero ang banal Espiritu na sa inyo, siyang patuloy na mamumuhay. Kaya napaka-scripture. Kaya, mga kapatiran dito sa ating, kasi sa service natin ito eh. Siguro, I don't know kung nakakonect na, meron na nakakonect na mga live streaming, you see? Hindi ito optional. Ulitin ko kanina, part kanina sa ating binasa. It is a definite must to have the Holy Ghost. At pagkatapos, kung sakaling sabihin mo na, pwedeng samahan pa ng humility. I think, brothers, by God's grace, I have received the Holy Ghost. Good, brother. Such a humble statement. But again, our prophet said, check your life. Pag ang preeminence ng Holy Ghost ay wala, hindi ako nagsabi sa prophet. Hindi mo natanggap ang banal na Espiritu. May mga bisyo ka pa, sa example lang. Ay magsabi naman, ba't sabihin mo pa yan? Ibisi lang, good. Kung pasado ka na sa ibisi, ang dami pa. Ang dami, hanggang doon na tayo sa mga malalim ng mga bagay. Kaya hanggang ngayon, no end itong ating pagsisearch sa ating buhay. Binalikan ko lang itong ibisi, dahil siyempre, it's just in my heart. I could not tell everything that motivated me to see things and to prepare sermons. Pero ito na. Ito lang panahon ng pag-inventory sa ating buhay. Alam na natin ang mga bakada, kaya kahit hindi ko pa ilatag ng malinaw, pag nakita mo sarili mo na yung mga ABC pa lang hindi mo pa nasunod,
Ibinasa natin na ang banal na Espiritu ay binibigay sa kanila na sumatalima, sa kanilang sumusunod sa mga kautusan. Kundi anong gagawin mo? Wala ka palang Espiritu eh. Hindi ako nagsabi, propeta. Pag sinabi mo na, pero walang preeminence. Dakila pa rin ang sarili mo, dakila pa rin ang iyong magkagustuhan. Wala ka palang Espiritu Santo. Yan ang ating messenger na nagsasabi. Salamat may messenger tayo. Hindi tayo maliligaw. You are no more your own. You are dead. And your life is hid in God through Christ and sealed by the Holy Ghost. Yung sinabing silyo, sabi ng propeta, paglagapak sa portahan sa arka ni Noah, pak! Paglagapak. Noah was sealed inside. The world is sealed outside. Kung minsan, alibay ng isang believer, ito kasi, pastor grabe talaga ito sa tanas. Na ano lang talaga, napuntuhan ako ng Diablo. Sabi ko, huwag nang ganyan. Hindi ka lang nasilyuhan. Kasi pag nasilyuhan ka sa loob, nasilyuhan siya sa labas. Hindi siya ang pumasok, ikaw ang lumabas doon, na nandoon si Satanas. Pag sa totoong nasa arka ka na, kahit kakatok pa yan, hindi na talaga mabuksan yan. Dahil kung ang Diyos ang magsara, walang sinumang makapagbukas. Ako Diyos ang magbukas, walang sinumang makapagsara. Di ba scripture yan? Kaya kung minsan yan, marinig mo, isikwan kasi. He will blame anybody but Him. So this is a time of inventory. So there is no way at all for you to be yourself no more. Napakagandang quotation. Kaya tawagin akong quotationer, wala akong magawa. I know that the man Branham is just a man full of mistakes, need to be saved, need to be born again, but I cannot help but be greatly benefited by his message. Not just the interpretation of biblical doctrines that are so messed up in the ages, but even his practical advices and counseling. Having grown up a very poor man, has a lot of things to say and encourage us, also poor people. And being a very careful minister and very watchful over those three things, women, money, and popularity, you will greatly benefit if you are holding one ministry. To take heed, pakinggan mo yung kanyang mga counsel niya. Pangalawang quotation nga, sige, ito na yung kanina. Yung sparingly. You want to watch what you are doing. So, bantayan mo. Tingnan mo ng maigi kung ano ang ginagawa mo. Mga yung people, mga dalag dingding. Lantaway nyo ginay mo adlaw-adlaw. Kamu kabalo. Hindi pirmi si mama, si papa, galantaw sa inyo. Kung magwa kasi mo balay, pwede mag-alibay ka. Kaway pa, tinood ha. Sige, i-release ko na Siling sa prophet. Kung minsan, nakatanggap nga ang marami sa atin ng banal na Espiritu. Pero yung sukat lang, ang measure sukat sa Tagalog, no? Yung sukat lang na husto lang na magbigay sa atin ng kakayanan, huwag na tayong magsinungaling. But we need more of that. Agrita? Ingon ang propeta ba? Daghan kuno kanato, nakadawat na sa banal na Espiritu. Gali lang, ego lang nga maghimo natong di na mamakak. Naunsa gyud karong mamakak pag yun tadi, pati nagyong paita. Nga naaga ni mission sa Holy Ghost nga ihatag nga mas daghan na makadawat kanang di ka na mamakak. Kasi yung pagsinungaling parang nakapaboritong pit. Hayop pa, katulad ng pusa, ng aso, pit yung tawag, di ba? Paborit pit natin. Itong pagsinungaling, pagsabi ng di totoo, parang paborit pit niya ng bawat isa sa atin nang tayo di pa born again. Kahit presidente ka pa ng isang bansa, maraming mga presidente ay na-involve sa issue ng lying. Clinton, naglayon. Sabi niya, wala akong pakialam sa babaeng yan na isang nagtrabaho doon sa White House, anong tawag noon, yung intern, kung sino makaalaala noon. Na-issuehan po si Clinton na yung isang nag-intern doon ay karelasyon niya. Dinideny yun ng presidente ng Amerika. Talagang dinidiin sila talaga ng babae kasi for some political din, totoong nangyari, kaya napakagandang issue dahil hindi imbento, talagang totoo.
What na mo si Clinton, na corner na siya talaga. Umamin siya. Totoo yun. Tao lang naman ako eh. Oh. Ano kaya kung pagsimula ay kanya agad na tinanggap? Kundi parang maging dakila pa sa mata ng tao na he is humble enough na kahit very humiliating sa kanya na na-involve siya sa isang intern na babae sa White House at least kaagad kanyang tinanggap. Pero sa tingin niya kung pwede makalusot, parang gusto pa siyang lulusot. Pero wala talagang lusot, talagang na-corner siya at doon pa siya umamin. Presidente yan. Ang ating presidente noon, Presidente Gloria Macapagal, di ba? Na-involve din si Arroyo din sa Hello Garcia. Hindi ako political ha. I'm just citing this in support sa mensahe natin nga. Pag walang banal na espiritu, kahit itong pagsinungaling, believer ka na, wak ko nang usawa kaya na ako nahibawan, but at least, there were times in the past na parang hindi mapaniwalaan. Believer na, nagsinungaling pa. Ano kahit pastor pa magsinungaling? I will not take it as personal. I will go to the message to know why is it happening. Isa lang po ang sagot dyan. Kulang ng banal na espiritu. Yan lang po eh. Kasi pag maalanganin ka, I could go to the Bible and prove to you, pag maalanganin ka talaga, kahit propita ka pa. Sino ba yung pumasok sa ating syudad dito? Pakitanong nga. Anong sabi ni Sarah? Kapatid ko yan. Si Abraham naman nagsabi sa kanya eh. Pagpasok natin sa Egypt, pag magtanong kaano-ano kita, sabihin mong magkapatid kayong dalawa. Inulit yan ni Abraham doon naman sa Gerar. Alam nyo yan. 2 bisis, parihas na bagay. Hindi magkaiba, parihas na bagay ang ginawa ni Abraham. Dininay niya nga si Sarah kanyang kapatid. Kaya we must not blame the man. Kasi wala ka sa sapatos niya. Pag sa sapatos ka niya, baka gagawin mo rin ang ginawa niya. Take heed to yourself that ito individual walk and personal walk. We are saying this because we are believers of the message. Hayaan na lang iba kung nagsinungaling sila, wala tayong pakialam dyan. Tayo ba'y nagsinungaling pa rin? Mga inday. Mga apo lang kayo mga api ko lang. Di na kailangang magsinungaling tayo Ba't sabihin mong totoo? Believe pa sa'yo si mama mo, believe pa si tatay mo sa'yo pag magsabi ka ng totoo. Believe pa ang classmate mo kung magsabi ka ng totoo. Pag tataguin mo pa yan, talagang mako-corner ka talaga. Okay lang kung hayaan ka na lang. Okay, you are now let loose. Pero sa kanila mo nung interesado talagang hulihin ka. Mapahiya ka talaga katulad ng pangalawang presidente na sinabi ko. Hello Garcia. Nanalo daw yung nag-artistang King of Action. Nanalo daw. Kaya lang, sinitsit siya. Dinayaan siya kasi tinawagan ng telepono ng presidente yung kumilik. Pinakataas ng kumilik. O, kumusta na pong butuhan? Mr. President, abansi po si PG sa'yo. Can you not do anything to reverse the result? O, sige lang ma'am. Wiretapping, nakuha yung konversasyon nila. So, pinalabas na talagang merong maneuvering sa election result. Bakit hindi nangyari na tuluyang nanalo yun na sa mga report, na mga local report, ay palaging advance yung lalaki. Ba't na-re-elected yung babaeng presidente? Dahil kanyang tinawagan sa telepono yung pinakataas ng kumilik na si Garciliano ba yung pangalan kasi pina-ikse Garcia. Hello Garcia na issue. Nag-deny pa yung babaeng presidente. Hindi yun totoo. Interesado din kabilang kampo na talagang ididiin siya na talagang tinawagan niya. Sinabit po doon sa tinatawag ng mga sound expert. Kaninong boses ito? Kasi ang alleged na may-ari ng boses na ang presidente natin, i-compare mo. Yung accent, yung lahat-lahat, siya talaga. Naging national issue na yon, alam nyo yan. My point ako dito, I'm not talking politics, I'm talking about the subject of telling a lie. It takes the Holy Ghost to kill that. It's not really a character, it's just one of the nature. Character is the whole. Mas mabigat ang karakter kaysa nature eh. Yung nature, part lang yung karakter, kabuuhan ng pagkatao mo yan. Hanggat wala na siyang magawa. Kung hindi nag-confess na siya, oo, ako yun. Nako, nakahiya mga kapatiran. Alam niyo yan? Sa bandang huli, tinanggap niya. Inamin niyang siya yun. Kaya ang isyo palagi sa kanya, si Hilo Garcia ang pangalan niya. Instead na si Gloria, kasi ayun, presidente natin yan.
Kahit wala na sa upuan, sundin ko pa rin ang Biblia na huwag magsalita ng pangit sa iyong mga leaders. At isang punto ko dito, kahit siya ay nagsinungaling. Pero God will show His bride na kita yung mga pigado lang ng mga tao sa society, hindi natin kayang magsinungaling. Amen. Will you count it as an honor, nga pangga? Will you count it as an honor to always tell truth to your fellow men? Count it as a privilege dahil hindi lahat may ganong kakayanan. Kaya sinisayad ko sa inyong dalawang presidente, down to senators. O ngayon, meron namang nasa, kung ano may yung sino yung, marinig ko minsan sa inyo na hindi ako lumaki ako sa farm, mga ganon lahat. Ngayon marami nang mga ebidensya. Ba't palaging ganyan pag sinungaling? Kaya God will show to the world that there are people na hindi kaya nilang magsinungaling. It is an honor on their part to always tell truth, whatever the situation might be. Amen. At alam na hindi yan dahil tayo, patay na tayo. It's the Holy Ghost preeminence in our lives. Amen. Kaya ito na ang panghuli. Hindi na, I will not preach so much tonight. Dahil ulitin ko by Sunday para sa inyo, para sa ating lahat. You want to watch what you are doing. That is the reason the Holy Spirit sparingly, I don't know how to pronounce this. Ayun na? Ayun na. Sige, doon tayo magbasa. So you want to watch what you are doing. Okay. Sundin ba ninyo yan? Yan ang ating topic nyo na is obedience and the welfare or benefits of obedience. Kailangang bantayan mo kung ano yung mga ginagawa mo. Yan ang dahilan, o yan ang katwiran, rason na ang Banal Espiritu ay, sabi sa English, sparingly. Ano yung sparingly? Tinignan ko itong sparingly kasi hindi naman tayo limited way. Ang sparingly pala, limitado lang. Adjective ang sparingly. Careful use or give over a little of something. Ang sparingly pala yung kunti lang. Sparingly. Limited way. Limitado lang. Kung minsan alaala ko ngayon, alaala ko yung mga sasakyan. Kung minsan meron sasakyang dadaan sa akin, makita ko doon meron nakasulat limited edition. Ano bang ibig sabihin doon? Brad Nonoy, mayroon kang sasakyan. O sa may pasabot ng limited edition, Brad? Nakana ang product, jutay lang? So kung nainteresado ka sa klase ng sasakyan na pagkaganda, ay kailangang hahanapin mo kung saan kumpanya ibinibinta yan kasi limitado lang, ganun ba? Expensive. Pag sinabing limited edition, expensive at kunti lang. Am I right? Yan ang pag-unawa ko sa pag may dadaang sasakyan na meron nakasulat. Limited edition. Ibig sabihin, kunti lang. Kaya anong sabi ng propeta? Yan ang rason na ang Banal na Espiritu ay kunti lang ang nabigyan. Ang kunti hindi nabigyan, kundi give out. Ibig sabihin, kung kunti lang ang binigay, edi kunti lang ang nakatanggap. Bakit ba? I-treasure ng Diyos yan. Sabi ni Abraham, it is the treasure of God given to a man's heart to obey Him. So huwag nating underestimate ang value ng Banal na Espiritu. Sabi ng propeta, yung justification, yung justified ka, miss your portion of the Holy Ghost na yan. Feel inside na you are guiltless, ka na wala ka ng feeling of guilt. Such a treasure yan. Naalala pa natin noon nang tayo makasalanan pa. Baka daan ka doon sa lugar, mayroon kang ginawang pangit noon. May kasalanan kang ginawa sa kalye na doon. Mahiya ka nang dadaan yan. Kasi alam mo, may yung pangalan mo doon, yung mukha mo na kilala nila kung sino ka doon, may ginawa ka doon. Pero kung ikaw ay ligtas na, you don't mind. Hindi mo na ma-undo what's been done in the past. At least personally, dadaan ka na makasabi ko na, Lord, ikinakihiya ko pa rin ang nangyari noon, nangyari dito. Itong mga tao makita sa akin, ay maalala pa rin, ako pa rin yung gumawa ng napakahiyang bagay ginawa ko noon. But at least in my heart, I thank you so much, you have forgiven me. And I am now following a new path to live. I could not undo the past, Lord, but you are not giving me a new life to live.
Kaya hindi na makapal ang mukha mo. You just look at them as a new person. They might not understand you, and sure they will not. But at least you have a new heart to live and establish a new life before the people. Yan ang value ng Holy Ghost. Amen? O kung ako ibalik sa pagkabata, I have so many regrets. Hindi ko na magawa. Kaya ngayong matanda na ako, I will establish a new life. Which, maraming mga komentaryo din ng mga tao sa mga matatanda. Lalo na kung bao ka. Bao tagal yung balo, no? I have told you a little bit of that. Kayo kasi ang mga member dito, yung naggupit sa akin, tumatawa siya tungkol sa mga balo. Yung mga ginagawa ng mga balo, ganon. Sabi ko, huwag mong lahatin, Brad. Tama ba yung Tagalog yun, sis? Huwag mong lahatin. Ay, hot dapat ng parehas ang tanan, Brad. Hindi mo sasamahin ang lahat ng tao. Ako'y balo rin. Kabago pa namatay ng asawa ko. But I don't behave like that. Not of myself, of course. Kailangan, we must always be aware na sa Panginoon palagi natin iuwi ang kalulatian. Not of myself. Perhaps, kung wala akong Kristo sa aking puso, Brad, I will also behave the same way na yung sinasabi mo tungkol sa mga balo. But I have Christ in my heart, and I live to glorify the Lord that gave me this power. Pero kung ibalik lang, pati na sa aking pagkabata, ang maraming babaguhin kong bagay. Kasi my memory will still serve me right. How do I behave when I was young? Kaya I'm saying this for the benefit of you. Para wala kayong regret, kahit hintay tayo ng rapture, what kung meron pang 10 taon at kayo mag-mature pa, pag hindi kayo mabigyan ng babala, you will fall like we did in the past. And then you will have regrets. For dahil sa right, bibigay sa yung direction, you will always do right, always glorify God in everything that you do. Bible ka naman yun. In everything that you do all to the glory of God. Ganyan po ang mangyari. Kaya praise the Lord. That's the reason the Holy Spirit sparingly gave out. Ang ibig sabihin, hindi talaga yung full Holy Ghost. Manong sinabi ng Peter, full obedience to the Word of God entitles you the token. Yeah. Pwede? Full obedience to the Word of God entitles you to the token. Grabe yan ah. Nang ako'y nagbulay-bulay. Ano? Ang tagal mo nang pinapastoran ang Branham Tabernacle, Brother Branham. Pagkatapos mangaral ka ng the token 1963, anong ibig mong sabihin? Walang banal espiritu ang iyong mga tauhan sa Tabernacle? Way back from 63. All the months in 63, then back to 62. All the 12 months in 62, back to 61. All the 12 months in 61, or hanggang doon lang sa Luisa sa 1955. Wala bang Holy Ghost ang iyong mga tauhan? Bakit ka nangaral ng the token? That without the token, you will perish. Let's not play church. Brother Tabernacle, let's not play church. Brother Neville, you deacons, pinangaral niya ng gusto ang Tabernacle sa 1963. The token. He is not saying wala silang banal na espiritu. Hindi pa lang sila nabautiso ng fullness of the Holy Ghost. Doon papasok yung sparingly. Justified, yeah, you can be justified and not be sanctified. Di ba sabi niya ng mensahe? Pwede nang pulot yan ng baso nasa tangka ng baboy, puno pa ng mga dumi dyan ng baboy, kunin mo kasi tingin mo, hindi naman basag. Mapakinabangan na naman. Nang pinulot mo, katulad yan ng tao, ikaw ako, nang tayo pinulot ng Diyos sa kasalanan. Pero justification pa lang yan. Mission of the Holy Ghost na yan. May sukat na ng Espiritu yan na natanggap natin sa itong Espiritu. Or else, you will still feel condemned. You cannot please everybody kasi you are a miserable, wretched sinner. But you got justified. You have a new outlook sa buhay. There is a shift of interest. May shifting of interest na from the things of the world to the things of God. It takes the Holy Ghost for you to have that perspective of life. Pero you have to go forward kasi pwede ka pang may bisyo. Yung bisyo, kailangan wala sa Kristohanon yan. Hindi magagawa yan kahit sino. So it takes another move of the Holy Ghost, tinatawag na sanctification. Then the last stage is baptism of the Holy Ghost. Pangatlo na yan. Yan ang kanyang konteksto dito. Na ang tabernacle ay kailangan pong mabaptize ng Holy Ghost. Tayo, saan tayo? Kahit kayo nangaral ng mga mysteries, kahit na matanda na ay lumulundan dito, lumulukso, dahil sa sobrang galak sa mensahe. But when I look
intently on myself. Do you have the preeminence? Kaya nang yan ang seven seal yan, Christ mystery eh. May preeminence. Hindi lang basta naniwala, may preeminence talaga Holy Ghost sa buhay natin. Hindi lang po sa mga bisyo, yung sa ating mga interaction with everyone. Oh, sa mga ministers at lahat. Such a very interesting mission you have and I, brothers. Kung fokusan natin ito, very interesting itong buhay natin. Hindi na minding the business of others, but minding your own business. Napakagandang gawain yan. Ang sarili mo ang pinupukusan mo. At hindi ka po na personal because Christ is living in you. Madamay ang Kristo na sinasabi mo pag ang buhay mo ay walang preeminensyang Holy Ghost sa buhay natin. Tapusin na. Full obedience to the whole Word of God. O baptize na kayo, buhok, okay na po, lahat. Ang dami. And it takes you personally to search it out. Kahit pastor, hindi yan magawa niya. Kayo ang gagawa niyan. Kasi you must be so interested with your own salvation with fear and trembling. Work out, sabi ng Biblia eh. So anong sabi? Full obedience to the whole Word of God. To God's entire Word will entitle you to this token. Alam natin yung token. Patayin ang tupa, katayin ang tupa, kunin ang lahat ng dugo, kukuha ka ng hyssop. Ano yung hyssop? Tanim yan, damo yan na napakarami doon sa Egypt. Kumo lang yan. Kung minsan tutubo yan sa mga lake ng mga pader. Kung isawsa mo doon sa basin na may dugo, pagkatapos punta ka sa bahay mo, i-paint mo doon sa balabag at 2 post. Para sa gabing yon, pag dadaanan po yung angel of death, yung pinakamatandang anak na lalaki mo ay buhay, hindi mamatay. Yan ang token. When I see the blood, I will pass over you. Kaya ganina, sabi nito, Satan does not care how right you are in your doctrine. If you miss that life, what is the life? Not our life. It should be dead. It must be dead. It is the life of the Holy Ghost. And it takes the whole Word of God, obedience to that, for us to entitle to this token. Pag hindi biro ang mensahe, then you have to take it seriously on this. It's up to you, it's up to me to decide. Sparingly, sige. That's the reason the Holy Spirit gives out things. You know what I mean? Okay, yan po. When we pray, we present the token, it's just we have fully obeyed. Kaya I agree with the prophet na kung minsan, ang karamihan sa atin ay, ang sukat ng tanggap natin ay yung husto lang na hindi na tayo magsinungaling. I hope so na ganyan talaga. Hindi ko nagduda sa inyo. Kasi noon may mga nang ganyan nangyari, heart na heart po ako. Ba't kaya pa magsinungaling? Pero masakit sabihin, wala na po sila. Why? Ba't pa ganyan? Kung minsan mayroong magsapit-lapit sa akin, Brad, punta namin si Suanso. Bakit ba? Ilang kuwan na po hindi siya po nagsamba. Pero di nila alam kung ano ang mga ginagawa, anong nangyari. Sabi ko, do you mean it in your heart to encourage him, encourage her back to the fellowship? Yeah? Okay, go ahead. The intention and the motive must be right in the first place. Then when they get away from my presence, sabi ko, para marang nagsabi, Ida mo, kung sa ito pag-iko na yan, gilugit na yan, at itinapo na yan, paano pa yan maibalik? Pero simply thoughts lang, don't be judgmental. The Bible speaks of fruits. By the fruit you shall know them. Give time to everything, to every spirit. Pag ma-materialize yan, I am wrong in my thinking, at least hindi naging word, hindi naging action. I just keep it to myself. It will not be recorded against me on that day. Kasi walang action it's just a thought. Don't blame yourself kasi meron tayong thought, hindi mo yan mapigilan pag anong maisipan mo. Pag hindi yan, tuloy-tuloy na yan na backslide na. It does not make me happy to see backsliders, but if you cannot bear the discipline, the prophet said, it just shows your ignorance. Pag sabihin ko dito disiplina at you will stomp your foot and blacken the door, you get out, it just shows your ignorance. Because Spirit of God will bear the discipline of the Word of God. Amen. Ganyan talaga. So, when we pray the token, it shows we have fully obeyed.
So, ito na mga kapatid. I know, through the years, ikaw at ako ay nagkulang sa Panginoon. Nagkamali tayo sa klasik-klasing paraan. Amen? We are not so perfect that even mistakes can be avoided. Even our very own prophet admitted that I committed mistakes 1,000 of times a day. Parang extreme na salita ng prophet, ano? Pero kung gustong to be sure, to be legally sure, pwede i-print yan, sabi niya, I committed a lot of mistakes 1,000 times a day. Hindi ba yan overstatement? Ay, sinabi ko lang, sabi niya. Ibig sabihin, ang pinaka-bottom line dito, none of us is so perfect that we can no longer even commit mistakes. Sabi ng Peter, we have our sticky nature. But at least it is a joy for you and for me to see to it that we are making an inventory on a daily basis. Para yan sa kaluhatian ng Panginoon, di ba? That is to the glory of our Lord. I hope tonight, I withheld myself from preaching and getting deep into what I felt inside, kasi I will reserve this for the glory of God. May God help me. I will speak more intently to you people sa gabing ito. Kasi kung pananampalataya lang, ang dami nyo nang masasabi. Brad, you're talking of the Holy Ghost. Di ba, pangaral nyo mo sa amin na pag binhi ka ng Diyos ay talagang di ka mahirapang tatanggap ng Holy Ghost. Kasi scripture yan. And since we are, and because we are sons, God sent for the Spirit to be Son into our hearts, crying, Abba, Father. Diba? Galatians 4:4 yan. Hindi naman binibigay ng Diyos sa kanyang banal Espiritu, hindi niya anak. Wala ka nang magagawa. Pag binhi ka ng Diyos, talagang bibigyan ka. Yeah. Thanks God for that. But again, there is also the burden of obedience on you and on my part. Ano lang naman ang kalooban ng Diyos Ama sa atin? Is to see us living His Word. Let your light so shine before all men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sit down to the instrument nga. Yan lang pa gusto kong salitain sa inyo, mga kapatid. Nakataon lang na meron tayong sige, I will call it bisita nating dalawang kapatid na mag-asawa. But I do not mean it to go beyond the perimeter of my obligation. Kayo lang po. Kasi I was contemplating on myself when I was listening. It really touched me. It really choked my emotion. And I cried and said, Lord, thank you na you are such a God that knows the heart of men. Because sometimes we could not translate our desire into action, into right words and right actions. But at least, kasi yung isang Brother Branham, kasi sinabi, to be baptized, sinabi nito magbabaptize so siya, sabi ni Brother Branham, I am ashamed to be baptized. Ako naniwala sa Panginoon, Brother Branham, kaya lang parang mayroon nag-withhold sa akin. Ano yun, Brad? Na nagsigarilyo pa kasi ako eh. I'm not asking you kung ikaw nagsigarilyo. But, are you willing to change your life by accepting Christ as your Savior? Yes, Brother Branham. Okay, I will tell you. God is looking at your desire, not what you are doing right now. Because that desire will bring you forward. You will leave behind that vice that you are now in. Your desire right there tells you that you are longing for a life higher than where you are now. So when I hear that song, I hope everyone knows this song. Pwede mo i-PowerPoint yan ka. Pwede tayong tatayo lahat. Yan lang po ang mensahe ng Diyos ipaabot sa atin ngayon, na Holy Spirit ay binibigay po sa nag-obey. At kung anak ka ng binhi ka, talagang inibigay yan. Walang kahirapang matatanggap mo yan. But we are just reminded by the Word that anything that we hear from the Scripture, from the message of the hour, only you and I knew what is it. We must, I hope there is a spirit of obedience on our heart, on our part, so that the God that we serve, the Lord Jesus that saved us, will be glorified. Taas na kayo. Si original nga, ang iyang original. Tugay ko na Inday si KFC. Itira ang lyrics kay ingon ko sa ako, gikanta naman ni Mark sa atong simbahan dan. Iko ha, wa mo ko nakabati.
pagkasala lang dito na riya, may nga classmate ni Bibi Grace. Kung nami aman ng kanta, balik ka. So I could not hold myself. I just keep on crying. My heart always choked. Ang gandang awitin yan. I know hindi yan in time message na awitin, pero they are so blessed to compose that song. Puso ko'y iyong sinasaya sa buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mong ang nababati. Lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mong ang nalalaman. Ama't Panginoon, kilala mo ako. Yes, of course. Ang lahat ng bagay ay dilingin sa'yo. What's that now? The next one. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam sa aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Raise one note higher. Ang nagustuhan, isa sa nagustuhan ko talaga dyan na may hipo, hindi lang yung pangalan na Yahweh. O kung pwede pa rin, ito, mga utod ko, ng mga sakayan, ang ating pinakamatandang kapatid si Brother Rudy, siguro ang kanyang edad siguro nasa mga 18 pa. Ako siguro yung mga 8 o 9 anyos pa ko noon. Sabi niya, Noy, kasi noon tawag sa akin, alam mo, Noy, nasa mensahe na kami. Sa mensahe na, alam mo, Noy, noon, nang ako'y kasing edad mo siguro, kundi, always tayong parati tayo nagpunta kay Lola. Doon sa kanyang taniman ng talong, yung talong, may nakita ako doong libro, yung aklat, kinuha ko. Maliit lang na aklat, Noy. May nabasa ako doon ng pangalan na Yahweh. Nasa mensahe na kami. Ang Yahweh, pangalan pala ng Diyos sa Hebrehanon. At ano yun? Nung, Biblia yun. Ibig mong sabihin, si Lolo at si Lola ay may nagkaroon ng Biblia? Siguro kanila yung kasi bahay, bintana, at doon yung garden ng mga talong, doon ko napulot yung Bible. Nasa mensahe na kami, Yahweh, yung Jehovah, mga ganon. Nag-i-issue din yan si mensahe. Ano bang tunay na tawag sa tetragrammaton na YSWH? Di na yun part yan. Pero at least yung Yahweh, Hebreo yan. Kahit sa mensahe, pag ikuan mo yan sa ating booklet, mismo ang propeta, tinanggat niya na yung Yahweh, Hebreo name yan. Jehovah, English yan. Yeshua, Hebreo yan. Jesus, English yan. Ibang topiko yan. Pero at least yung Yahweh, okay pag mag-awit ka, unawain mo yung Yahweh, Hebreo name yan. But what will glorify the name, be it Yahweh, be it Jehovah, is the revelation of the end time. Pag may kapayagan ka na, you will give the glory back to God. It does not matter what, because kung Hebrehanon ka, di Yahweh ang tawag. Kung English ka, suffice to know that Jehovah is the name credited to God the Father. Yung rainbow, di ba may tatlong rainbow? Gumagalaw pa nga sa Pilipinas. Hindi ito natural na rainbow. But ito'y kumikilos.
Pagkatapos mayroong umalingaw-ngaw na tinig, mga kahoy na malaking kahoy, sinabi, Jehovah of the Old Testament is Jesus of the New Testament. He just changes his mask from spirit to man. Actual experience ng propeta yan. Pero yung Yahweh, I could sing knowing that Yahweh is the God of the Hebrews, is the Jehovah of the English language. And all those revelations, we could sing with much joy that this God knew all about us. Ang ating pag-upo, sa ating pagtayo, sa ating paghiga, sa pagsakay natin ng sasakyan, sa ating pag-uwi, kahit saan kapamang sulok ng mundo, ay kilala ka ng Diyos. Hallelujah! Kilalang-kilala ka niya. Lahat ng bagay hindi lingid sa Kanya. At ang napaka-touch sa buhay natin ay yung tinutuwid niya tayo. Ano bang tinutuwid? Iya kitang ginatadlong, iya kitang ginasaway, iya kitang ginatuluan. Imagine, sabi ng propeta, yung mga hatol ng Diyos sa atin, kung tayo tunay na bini ng Diyos, hindi yan hatol to destroy us. It is like a father disciplining his children because, ano yung sabi niya, yung correction is in his mind. Kinukorek tayo ng Diyos upang matuwid ang ating buhay. Amen. Okay, awit na tumuloy yan. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Ang lahat ng aking magawa ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ang lahat na aking ginagawa, ang lahat na aking ginagawa, sa'yo ay hindi lingid. Sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mong nababatid, ay tiyak mong nababatid. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo. Lahat ng bagay ay dilingid. Thank you, Lord, for that wisdom, Lord. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam, aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo. Again. Salamat, Panginoon,
kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwing mo ako. Ikaw lang ang may alam sa aking tumuhan. Salamat sa'yo, ang salita ng Diyos nagsasabi na ang mga sa Kanya ay siya ang naghahatol. Ulitin ko, ang mga sa Kanya, ang sa Panginoon ay siya mismo ang naghahatol. In the New Testament, ito ang pagkasabi ni Pablo, who shall lead charge against God's elect? It is God that justifies it. Siya mismo ang hatol sa Kanyang mga anak. Hindi sa lipol sa kanila, hindi sa pag-distress sa kanila, kundi sa pag-straighten out sa kanila. Tinutuwid niya ang kanyang mga anak. Alalahanin natin si Haring David. Kahit na anong pangit yung ginawa ni David, nangalo niya, nagsinungaling, ipapatay pa niya si Uriah, but God took into His own hand the case of the king. But the prophet Nathan, he came to the king and exposed what he had tried to keep as a secret. But the song goes like this, ang lahat kong lihim Yahweh ay hindi natago sa iyo, hindi lingid sa iyo. So it was not a secret to the God of David, but God did not shame David, He did not embarrass David to the entire nation. He just tell the prophet to go. Brothers, what a God is that we are serving. So it is not just the doctrines, but the understanding therein will lift up the glory of this God that we serve. Hallelujah. So let us take this opportunity that the same God is now pouring out the fullness of His mercy, the fullness of everything that He is, the fullness of His love, the fullness of His Spirit. Let us take this opportunity. So nawa sa mensaheng ito, kahit napakaliit lang po ng punto na aking binibigay, I'm just letting you be reminded that the Holy Spirit is definitely a must today. Sa kalagayan ng lupa ngayon, ng mundo, kahit saan tayo dadako, sa ating mga tainga, ikiling natin, ang ating mga mata, itingin natin, ay sa propeta pa, ay wala na pong redemption, wala na pong pag-asa ang mundong ito. The coming of the Lord is the only hope that this world has. But then, not all the people has that hope. Christ is the hope of His people. Hallelujah. So before I commit the pulpit back to our MC, awitin natin muli, as we close our eyes, kung kaya natin i-memorize yun, ang lyrics, awitin natin, giving praise to Yahweh, giving praise to the Father of our Lord Jesus Christ. Puso ko'y iyong sinisiyasan, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mong nababatid, ay tiyak mo ngang nabababati. Ang lahat na aking ginagawa, sa'yo ay hindi lingid, sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mong nalalaman, tiyak mong nalalaman.
Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Oh, wow, Lord. Kilala mo kami, Lord. Lahat ng bagay ay dilig. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam sa aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Habang maulitin natin yung lahat na aking ginagawa, I will come back, DMC. Brother Dave. Ang lahat na aking ginagawa sa'yo ay dinigin. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, yes Lord. Thank you God, hallelujah. Oh yes Lord. Ang lahat ng bagay ay diningid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam sa aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Amen. Hallelujah. Ating palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Thank you, God, for the message. Amen. Obedience. Hallelujah. Amen. Our prophet said again, full obedience to the Word of God will entitle us to the token. This is the Holy Spirit Himself, mga kisunan. Amen. Because we cannot make ourselves to be worthy sa basin ano bagay spiritual, mga kisunan, without the Holy Spirit that will live with us. Hallelujah. Yani, the Bible talks about the fruits of the Holy Spirit. Hallelujah. We cannot manufacture everything, those good things, yung ginhambal sa Galatians chapter 5. Amen. Without the Holy Spirit, nga amo ang may preeminence dapat sa itong kinabuhi, mga kisunan. Hallelujah. So, thank you, God, for reminding us this evening. The challenge is for us to once again make an inventory of our lives. Hallelujah. How we go along in serving God. Hallelujah. How much time we spend on the Word of God, mga kaisunan. Hallelujah. There are things, maging guilty kita sa mga pila ka bagay, but still, wala na nagkuha sa atong pagkaanak diha sa atong Ginoong Jesucristo. Hallelujah. We are sons and daughters of God. That's why we can overcome everything in our lives. Hallelujah. So thank you, God. Thank you for everything. Thank you for the message. Hallelujah. So this evening, before we close, we will have our offering to finish the service. Hallelujah. Because kanina hindi natin kinuha yung mga love offering kasi gusto natin makuha yung solar power sa light, no? Ma-preserve. So that's why before we depart this place, we will take our love offering. Amen. As we sing this song, I pledge allegiance. Hallelujah.
In order for you to become obedience, hallelujah, to the Word of God, you must be persuaded first. Hallelujah. You must be persuaded. You must know that God really could make things happen. Hallelujah. That's why may obedience kita. Amen. Abraham, he was persuaded. Hallelujah. Yung makabata sila, mabisulan. So we believe God. Amen. I pledge allegiance to the Lamb with all my strength, with all I am. I will to that's obedience. His command. I pledge allegiance to the Lamb. I have heard how Christians long ago were bought before a tyrant strong. They were told that he would spare their lives if he would renounce the name of Christ. And one by one they choose to die. The Son of God they would not deny. Like a great angelic host, I can almost hear their voices sing. I pledge allegiance to the Lamb. My strength, amen, with all I am, I will seek to honor His command. I pledge allegiance to the Lamb. Now the years have come, and the years have gone, but the cause of Jesus still goes on. In the bride, now our time has come to count the cost, to reject this world, to embrace the cross. And one by one, let us live our lives for that one who died, amen, and gave us life till the trumpet sounds, yes, on final day. Let us proudly stand and boldly say, I pledge allegiance to the Lamb. Amen. With our strength, with all I am, I will seek to honor His command. I pledge allegiance to the Lamb of God, and to the Lamb of God who bore my pain, amen, hallelujah, who took my place, who bore
my shame. I will seek to honor His command. I pledge allegiance to the Lamb. I pledge allegiance to the Lamb. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Our service is over. Amen. We are closing. Hallelujah. May God's Spirit be with us to have preeminence in our lives, because anything is anchored in the Spirit of God. That's why we need always the touching of the Holy Ghost, so that we can feel that God is with us, God is here. He will never forsake us nor leave us. Hallelujah. Thank you, Lord God, for that promises, O Lord. And we will claim that as your sons and daughters. Hallelujah. We may serve you, God, with all our hearts, with all our strength. We may embrace the cause of the cross. Hallelujah. And the light of the message in the hour. Hallelujah. That you have given to us. Hallelujah. Thank you, God. Amen. As I request, amen, our first brother Marlon, to pray for the offering as well as the closing prayer. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito, sa isa ng pribilehiyo na kami ay makasama sa dakong ito upang pagsalusaluhan namin ang mga salita na aming pinakinggan sa gabing ito. Tunay, Panginoon, na hindi mo kami pinagkulang sa kabila ng hindi ka tumitingin sa bilang na mga attendees, kundi ikaw, Panginoon, ang nagpo-provide ng mga pangangailangan ng iyong mga anak, Panginoon, dahil ikaw ang nagsabi, Panginoon, na 2 o 3 na nagkausap sa iyong pangalan, ikaw ay paroroon sa kanilang kalagitnaan, Panginoon. Tunay na naramdaman namin, Panginoon, sa gabing ito ang iyong presensya, ang iyong pangungusap na personal sa amin. Tunay, Panginoon, na napakasarap isipin ang iyong mga pangako sa bawat isa sa amin. Kahit man, Panginoon, kami ay humahantong minsan sa katigasan ng aming mga puso, Panginoon. Ngunit ikaw, Panginoon, nagpapaalala na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay ng mga paalala sa iyong mga anak, Panginoon, at ito ay patunay na kami ang iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa gabing ito at hindi mo pinagkulang ang dakong ito. Blessing mula sa iyo. Blessing na sa iyo lamang namin matatanggap, Panginoon. Salamat sa gabing ito at kami ay nakarating sa dakong ito at nakapinig ng iyong mga salita sa mamagitan ng iyong lingkod na iyong ginamit sa gabing ito, sa pagmiminister ng iyong mga salita. At ito ay pinapasalamatan namin, Panginoon, sa gabing ito. Kaya tinataas ka namin at pinupuri sa dakilang pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. God bless you, saints. Amen. As we shake our hands one to another. Hallelujah. Oh, blessed be that tie that binds our hearts in Christian love. The fellowship Amen. We pour our
Father's throne. We pour our ardent prayer, our fears, our hopes, our aims, our want, our comforts, and our care. We share each other's word, each other's burdens bear, and often for each other's flow the sympathizing sea. Amen.